Pagkalabas ng kulungan, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. Kasi we predicted this to happen. Alam na namin ito, meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titingnan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na yun. Bong Revilla. Matagal na yun. ganun. Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla.